Ganito yung magiging output natin sa oras na ma-run na natin yung kabuuan ng ating Python code. Ang sabi dito, transform your equation into the form ax squared plus bx plus c equals 0. Kailangan yung quadratic equation natin ay nasa standard form ng quadratic equation. So, mabilis nating makikita yung value ng a, b, at c. Kasi itong tatlong to ang hihingin sa atin dito sa ating output. So, ang unang hinihingi ay ang value ng a. Kaya ang sabi dito, please enter the value of a. So, for example, ang value ng a sa ating quadratic equation is positive 2. I-type mo lang dito positive 2, then press enter. Then, ang next is, ang sabi, please enter the value of b. Hinihingi naman niya yung value ng b. For example, ang value ng b sa equation natin is negative 3. Type mo lang negative 3, then press mo ulit yung enter sa keyboard. Then, after nun, hihingi naman niya yung value ng c. And then, for example, ang value ng c sa ating quadratic equation is 2. Type mo lang, negative 2. Type mo lang negative 2. So, na ibigay mo na yung value ng c, press enter mo ulit sa keyboard. Then, pagka-enter mo, ibibigay na niya yung solutions for the given quadratic equation. So, ganun yung magiging flow nung ating output. So, simulan na natin. Sa video na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-solve ng quadratic equations using Python programming language. Matututunan nyo dito ang ilan sa mga basic concepts ng Python programming at gayon din ang concepts na dapat nyong malaman tungkol sa quadratic equations. Bago tayo magsulat ng mga Python codes, magbibigay lang ako ng konting introduction tungkol sa quadratic equation. Ang quadratic equation ay isang type ng polynomial equation na nasa second degree. Ibig sabihin, ang highest power or ang highest exponent ng variable sa equation ay 2. At ang general form or standard form ng quadratic equation ay ax squared plus bx plus c equals 0. So, mapapansin nyo, quadratic equation ito. Kasi ang pinakamataas na exponent ng variable na x ay 2. Lahat ng quadratic equation, ang pinakamataas na exponent ay 2. At sa equation na to, yung x, yan yung variable. Then yung a, b, and c, ito, a, b, and c, yan ay mga constant. Tapos, yung a, hindi pwedeng maging 0 yan. Hindi pwedeng maging 0 yung a. Pwedeng maging 0 yung b and c, pero yung a, hindi pwedeng maging 0. Ito yung mga example ng quadratic equation. X squared minus 4x plus 4. Or, ibig sabihin, nasa second degree siya, kaya siya quadratic equation. Ang value ng a dito is 1. Ang value ng b is negative 4. And ang value ng c is positive 4. Then, another example, 3x squared minus 7x plus 2 equals 0. Quadratic equation siya. Isa siyang polynomial na nasa second degree. Mapapansin nyo. Yung exponent ng variable x is 2. So, quadratic equation siya. Pinakamataas na exponent ng variable x ay 2. And then, ang value ng a is 3. Ito yon. Then, ang value ng b is negative 7. And ang value ng c is positive 2. Another example, 2x squared plus 4x plus 5 equals 0. Mapapansin nyo, siya ay isang polynomial of second degree. Ibig sabihin, yung pinakamataas na exponent ng variable natin na x is 2. Then, kung kukunin natin yung value ng a, b, and c, ito yon. Yung a ay yung positive 2. Then yung b is yung positive 4. And c is yung positive 5. Yan yung mga example ng
quadratic equations. Ngayon may tanong ako. Ito bang 2x squared equals -3 plus 5x ay quadratic equation? Ang sagot diyan ay oo, quadratic equation 'yan. Hindi lang siya nasa general form or hindi siya naka-standard form, pero quadratic equation pa rin 'yan. Isa pa rin niyang polynomial na nasa second degree or ang pinakamataas na power or exponent ay 2. Kung gagawin nating general form or standard form 'yan, ililipat lang natin 'tong dalawang 'to sa left side ng equal sign natin. So gawin natin 'yon. 2x square, ilipat natin yung plus 5x sa kabilang side, magiging minus 5x na. Mapapalitan yung plus sign, magiging minus sign. So minus 5x. Then ililipat din natin 'to sa kabila, magiging plus 3. Plus 3, then equals 0. So ibig sabihin nito, quadratic equation pa rin 'yan at ito yung kanyang general form or standard form. Ang una nating gagawin ay mag-import ng math module. So, para magawa 'yon, type natin import math. Sa Python, ang import math ay isang statement na ginagamit upang ma-access natin yung mathematical functions and constant mula sa math module. Ito kasing math module na 'to ay part ng Python standard library na naglalaman ng wide range of mathematical functions na pwede natin magamit sa pagsasagawa ng iba't ibang mathematical equations katulad ng basic mathematical operations, mathematical constant tulad ng pi at Euler's number. Pwede rin tayong mag-round ng numbers, gumamit ng trigonometric functions, at pwede rin ang degrees and radians conversions and iba pa. So, yun yung dahilan kung bakit kailangan natin ng import math. Nagbibigay siya ng pahintulot sa atin na gumamit ng iba't ibang mathematical functions. Then, ang next step natin is sasabihin natin dun sa user na gawing standard form yung kanyang quadratic equation. So, para mangyari yun, itatype natin dito sa code, print \n transform your quadratic equation in into the form ax squared. Para yung ma-type natin yung squared o yung superscript na 2, ang gagawin nyo, ang keyboard shortcut doon is kailangan naka-on yung numlock nyo dun sa keyboard. Press nyo yung numlock. Then, hold nyo yung alt. Habang hold nyo yung alt key, pindutin nyo yung 0178. Tapos bitawan nyo yung alt, lalabas na yung superscript na 2. Then, plus bx plus c equals 0. Tapos \n. Ngayon, bakit nilalagyan ko ng \n? Okay lang naman kahit wala nito, pero nilalagyan ko ng ganyan para lang magkaroon ng new line before and after nitong transform your quadratic equation into the form ax squared plus bx plus c equals 0. So, para mas maintindihan natin, i-run natin. Ganito yung mangyayari. Makikita natin, naka-print o pinapakita niya, transform your quadratic equation into the form ax squared plus bx plus c equals 0. Kaya ginamitan ko ng \n dito sa before transform your quadratic equation para kapag ni-run ko, merong space dito. Yan, itong naka-highlight na blue. Ito yung \n, nagkaroon ng space o nag-enter muna siya bago niya sabihin na transform your quadratic equation into the form ax squared plus bx plus c. Tapos ito namang
huli na \n, yun naman yung space dito, ito. Kasi 'pag wala yun, try natin tanggalin. Tanggalin ko yung \n sa una at saka sa huli, tapos i-run ko uli. Ito nga pala 'tong button na 'to, ito yung paraan para ma-run mo, para makita mo yung output nung iyong code. So 'pag kinlick mo 'yan, saka lumalabas 'to, yun yung run button. So makikita niyo nung tinanggal ko yung nawala yung space dito sa ibabaw nito, nawala. Then nawala din yung isang line dito sa baba, yung isang new line or space dito sa baba. Pero kung ibabalik ko yung dalawang \n saka dito sa ano, yung sa huli, and kung ibabalik ko 'yan tapos na-click ko itong run, makikita niyo, yun mayro'n uling isang space dito sa baba, saka dito sa taas. Ang next step natin is kukuha tayo ng input mula sa user or tatanungin natin yung user kung ano yung value ng A, B, and C. Tapos yung mga value na yun ay ilalagay natin o i-store natin sa variables. So, sabihin na natin ang variable natin ay A. Yung unang variable na gagamitin natin ay A. Pwede kang gumamit ng letters or words or phrases, depende sa'yo kung anong variable ang gagamitin mo. Pero tandaan nyo, may rules din yan. Hindi ko na lang ipapaliwanag dito sa video na 'to, pero may rules din sa paggamit ng variables. So, pero gamitin na natin 'tong simple, A. A yung variable na gamitin natin. A equals input, lagay natin sa loob nun, please enter the value of B, of A pala. Mapapansin niyo gumamit tayo ng input. Ang input sa Python ay ginagamit para kumuha ng input mula sa user. Kasi sa Python, ang input function ay isang built-in function na pwede natin gamitin upang tumanggap o humingi ng input mula sa user. Tapos yung input na makukuha natin, pwede nating ilagay sa variable. Kagaya nga dito, humingi tayo ng input mula sa user. Tinatanong natin kung ano yung value ng A. So, yung user, maglalagay yun ng value, itatype niya yun. Tapos yung itatype niya, ilalagay natin sa value na A, sa variable na A, i-store natin. Tapos pwede pa tayong humingi ng ibang input. For example, B equals input, please enter the value of B. So, hingin natin yung value ng B, ilalagay natin sa variable na B. Then, hingi ulit tayo ng input, please enter the value of C naman. Tapos, yung itatype niya doon, ilalagay natin sa C, sa variable na C. So, kapag nirun natin 'to, kapag clinic natin 'tong nasa taas, itong run button, lalabas 'yan. Please enter the value of A, kasi sinabi natin, please enter the value of A. Then puwede na mag-type yung user. Halimbawa, ang value ng A ay 2, puwede nang ilagay. Tapos sunod, i-execute naman niya 'tong kasunod na, please enter the value of B, ta's puwede na siya mag-type. Halimbawa, 4.
then please enter, then please enter the value of C. Ito na 'yun. So, halimbawa ang value ng C ay 6, enter na tapos pagka-enter tapos na. Kasi 'yun hanggang dun 'yun na yung dulo ng code, oh. So, tapos na yung ating flow ng output. Mapapansin niyo yung pagkakaiba ng print sa input. Sa print pinapakita lang niya, nagdi-display lang siya ng text na puwedeng mabasa ng user or magbigay ng information. Pero sa input, humihingi siya ng information mula sa user. 'Yun yung pagkakaiba nila. Ang sunod kong gagawin ay kukunin natin o iko-compute natin yung value ng discriminant nung quadratic equation. So, para mabilis maintindihan ay tingnan natin yung quadratic formula. Ito yung quadratic formula, x equals negative b plus minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. Ang discriminant ay yung value nitong nasa ilalim ng square root o radical sign. Kung ano yung value niyan, yan yung tinatawag nating discriminant. So, sa madaling salita, ang formula for discriminant is d equals b squared minus 4ac. This is the formula for discriminant, which is gagamitin natin yan mamaya doon sa ating Python code. At may mga dapat tayong tandaan tungkol sa discriminant. Sa isang quadratic equation kasi na nasa form na ax squared plus bx plus c equals 0, ang discriminant ay makakatulong para malaman natin yung posibleng solution o ano yung type ng solution na makukuha natin. At ito yon yung dapat nating tandaan. Kung ang value ng discriminant ay greater than 0, ibig sabihin meron siyang dalawang magkaibang real solution. Pero kung ang value niya is equal sa 0, ibig sabihin nun meron lang siyang isang real solution. Inulit ko, kung d is greater than 0, meron siyang dalawang real solution. Pero pag d is equal to 0, isang real solution lang. Pero kung ang value ng d or discriminant ay less than 0 or negative values, ibig sabihin nun, ang makukuha nating solution ay complex solution. Wala siyang real solutions. Makukuha natin dito ay complex solutions or yung meron siyang kasamang imaginary roots. So, yun yung ibig sabihin ng discriminant. Ilagay na natin yung ating computation for discriminant dito sa ating Python code. Based sa ating napag-aralan kanina, ang formula for discriminant ay discriminant. Ito variable lang to. Pwedeng gumamit kayo ng kahit anong variable name. So, ito yung variable natin, discriminant. Tapos equal yan sa b squared para ma-compute natin yung power ng b. Gagawin natin ay dalawang asterisk or dalawang star, 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 squared. Ibig sabihin niyan, b squared or b raised to the power of 2. Yun ang ibig sabihin nitong b star star 2. Ginagamit natin itong dalawang asterisk or dalawang star na yan para mag-indicate ng exponent. So, in this case, yung 2 yung exponent ng b. b star star 2 or b squared minus 4ac. 4 times a times c. Para ma-indicate natin yung multiplication, gagamit lang tayo ng isang star. So, 4 times a times c.
Ibig sabihin nito ay multiplication. So ito na yung ating computation para sa discriminant. Sunod natin gagawin ngayon ay gagamit naman tayo ng if-else statement dito sa Python. Gagamit tayo ng if-else statement kasi sa programming, kailangan natin gumamit ng if-else statement para makontrol natin yung flow ng program based on a conditional expression. Kasi 'di ba kanina may iba't ibang condition tayo na nakita sa value ng discriminant. So pwede siyang maging greater than zero, puwedeng yung value ng discriminant ay equal zero, or puwede rin siyang maging less than zero. So yun ang dahilan kung bakit gagamit tayo ng if-else statement. For example, if greater than zero, anong mangyayari? Anong gagawin natin? Ano yung magiging computation natin kung greater than zero? Or if equal zero, anong computation natin? Anong magiging code natin? Or o kaya naman, if less than zero, anong magiging next na computation natin? Yun ang dahilan kung bakit gagamit tayo ng if-else statement. So, gawin na natin yun. If discriminant is greater than zero, tapos colon. Nasabi dito na if discriminant is greater than zero. So, gumagamit tayo ng greater than symbol para i-compare yung value ng discriminant sa zero. So, kung yung discriminant daw, itong discriminant na to, ito yon, ito yung variable na yon. Kung greater daw sa zero yung magiging computation natin dito, ano yung magiging computation natin? Pag press mo ng enter, mapapansin nyo, mayroong indent dito, may indentation. So, dito natin ilalagay yung gusto nating mangyari kung ang value ng discriminant is greater than zero. So, lagay natin dito. X sub 1, ito yung variable natin. Di ba pag greater than zero, meron tayong makukuha na dalawang real solution. Pag greater than zero, dalawang real solution. So, meron tayong x sub 1 at saka x sub 2. So, sa x sub 1, ang computation niyan is x sub 1 equals, based dun sa quadratic formula natin, negative b plus math.sqrt discriminant. Ayun, paliwanag ko to. X sub 1 equals negative b plus math.square root of the discriminant. Di ba kanina doon sa quadratic equation, meron tayo doon equation na negative b plus minus square root of the discriminant. So ito yun. Isang plus saka isang minus. Yung minus ay gagamitin natin sa x sub 2. So ito muna. Then hindi pa tapos yan. I-divide pa natin yan sa 2 times a. Yan mismo yung quadratic formula. Kung i-convert mo yung quadratic formula natin, ito yun. Negative b plus that square root of discriminant divided by 2 times a. Yung math, ito yun. Kaya nag-import tayo ng math para magamit natin yung math dito. Yung that square root, isa naman siya sa function na makikita natin sa math module. So, para magamit natin yung math.square root, kailangan natin syempre i-import math dito sa ating kabuuan ng Python code. Ituloy na natin, kunin naman natin yung value ng x sub 2. X sub 2 equals negative b
minus naman, minus. Kasi 'di ba sa ating quadratic formula, yung isa ay plus at yung isa ay minus. So, minus math dot square root or SQRT, square root ng discriminant, divided by 2 times A. So, na-compute na natin yung dalawang value ng solutions nung ating quadratic equation. Kasi ang sabi 'di ba, if ang discriminant is greater than zero, may dalawang value. So kinuha natin yung dalawang value na yun, kinompute natin yung x sub 1 at saka x sub 2. Then ang sunod, kailangan nating ipakita yun dun sa user or i-print dun sa screen. So para mangyari yun, print, meron daw tayong two real solutions. Then ipakita na natin yung dalawang solution. I-print natin yung x sub 1 at x sub 2. Ganito yun. Print, gagamit na tayo sa pagkakataong ito ng f-string. F, tapos itong quotation mark. Sa loob ng quotation mark, dito natin ilalagay yung ating gustong i-print dun sa screen. So, ilagay na natin x sub 1. Yung x sub 1, yung subscript na 1, pwede na tayong gumamit ng Unicode. Ang Unicode para dun ay /u2081. U2081. Itong /u2081, magbibigay yan ng subscript na 1. Subscript na 1 kapag nira na natin yung code na to. Magpiprint siya ng subscript na 1. Then equals yung variable natin na x sub 1. Para malaman ng code na to na variable yan, kailangan nating ilagay sa loob ng curly brackets x1. So, ibig sabihin niyan, ipiprint niya x sub 1 equals kung ano yung value nito. Then, iprint naman natin yung x sub 2. Print. Gamit ulit tayo ng f-string. Tapos, x sub 2. Yung subscript na to, ganito ang Unicode nun. U2082. Yan. \U2082. Ibig sabihin yan, subscript na 2. Then, equals dito sa ating variable na 2. Ilalagay uli natin diyan sa loob ng curly brackets, x2. Then, yan yung ating code na may execute kung ang kakalabasan ng computation natin para sa discriminant ay greater than 0. So, pag nira natin, ganito yan. Ganito yung mangyayari. May lalabas na transform your quadratic equation into the form ax squared plus bx plus c equals 0. Kasi yun yung una nating code dito. Ito yun. Then sunod ito. A equals input. Please enter the value of A. Ito yun. Lalagyan natin yung value ng A. So halimbawa, 2. Then sunod naman. Please enter the value of B. Kaya lumabas dito ay ganun. Please enter the value of B. So halimbawa ay 6. Then pag enter mo, please enter the value of C. Ito yun. So pwede natin ilagay 5. Halimbawa 5. Then, ang mangyayari, lahat ng value na to, 2, 6, 5, may store sa variable na A, B, and C. Tapos, kukumputin na niya yon. B square, so 6 square, minus 4 times A times C. 4 times 2 times 5. Tapos, i-store niya yon dito sa discriminant na variable. Tapos, kung ang sagot dun ay greater than 0, ito yung gagamitin niyang code.
x sub 1 equals negative b plus math dot square root is discriminant divided by 2 times a, then so on. Pag in-enter natin 'to, magkaka-error 'to at ipapaliwanag ko 'yun kung bakit. 'Yan, nagka-error tayo. Nagka-error tayo kasi iba yung data type na ating ini-enter. Hindi niya mako-compute 'yun kasi string 'yun. Ito, naka-string 'yan. String yung data type. Sa programming kasi may iba't ibang data type. Halimbawa, integers, may string, may float, at iba pa. So, itong string na 'to kailangan nating i-convert sa integer or float. Pero iko-convert na lang natin siya sa float. Kasi 'pag float, puwedeng magkaroon tayo ng value na may decimal number. Yun yung float. So, type natin dito sa unahan para ma-convert natin 'to sa float. Yan, i-enclose lang natin yan sa loob ng float. So, i-convert din natin sa float. Saka ito, gawin din nating float yung data type niya. Kanina kasi naka-string yun. Automatic string yung data type nun. Pero dahil kinonvert natin sa float, pwede na natin siyang ma-compute gamit yung formula na 'to. Kanina kasi hindi mako-compute yan kasi naka-string yung B, A, and C. Pero ngayon, yung data type niya ay float na. So, pwede na natin yan maka-calculate ng walang error. So, 'pag ni-run natin yan, puwede nating i-type dito yung value. For example, ang value ay 6. Halimbawa, ang value naman ng B ay 8. Then yung value naman ng C ay halimbawa ay 10. Then 'pag enter natin, wala ng error. Now ituloy na natin yung code natin. Ang next condition natin is yung discriminant naman ay equal sa 0. So para mai-represent yung code na yun, ganito yung syntax dun, elif. Elif, elif means else if. So elif discriminant is equals 0. Ibig sabihin nito, i-check niya muna kung yung discriminant mo is greater than 0. Kung yung discriminant mo is greater than 0, i-execute niya yung code na 'to. Pero kung hindi greater than 0, i-check naman niya kung equal sa 0. Mapapansin niyo, dalawang equals. Dalawang equals kasi, ibig sabihin niyan, kinukumpara niya. Ito yung kinukumpara niya, ibig sabihin, yung dalawang equals ay for comparison. Pero kung isang equals lang, ibig sabihin, ina-assign niya. Ina-assign niya yung value na 0 sa discriminant kung isang equal lang. Pero sa mga gantong if else statement, kailangan double equal sign para i-represent na ito ay comparison. Kino-compare niya sa 0. So, kung discriminant by equals 0, ito yung mangyayari. Kung ano yung ilalagay natin dito sa baba. So, 'di ba sabi kanina, kapag ang discriminant ay equals sa 0, may isang solution lang. Isa lang yung value ng x. So, ang mangyayari, gagawa tayo ng variable na x, tapos equate natin siya sa negative b over 2 times a. So, negative b divided by 2 times a. Bakit ganito lang? Wala na yung discriminant. Kasi nga, 0 na yung discriminant. So, i-disregard na natin. Hindi na natin siya ipa-plus dito sa negative b. Di ba kanina dito, yung negative b, nag-plus pa tayo ng square root ng discriminant. Saka nag-minus pa tayo ng square root ng discriminant.
Pero dahil nga dito zero na yun, so dine-disregard na natin yun. Wala na yun, cancel na. Kaya negative b na lang yung matitira. Kaya ito, negative b na lang. So, kaya ito lang yung magiging formula for the value of the solution. Negative b over 2 times a. Then, ipipinit na natin yan. Print, sa, inform natin yung user na may isang solution yan lang. One real solution. Tapos, iprint na natin. So, na-explain ko na kanina yung f-string. Sa loob ng f-string, lalagay natin yung value. So, x, hindi ko nalalagyan ng x sub 1 or x sub 2 kasi isa lang naman eh. So, x equals, lagay natin dito sa loob ng curly brackets yung variable which is yung x. So, x. Then, ito na yun. Ito na yung second condition natin. I-check niya muna kung yung discriminant mo is greater than 0. Kung hindi greater than 0, i-ignore niya na to, hindi na niya napapansin ito. Pupunta na siya dito. I-check naman niya kung equal sa 0 yung discriminant mo. Kung equal sa 0, i-compute niya yung value ng x gamit ito. Then, ipiprint niya yung sagot. Pero kung hindi, pupunta naman siya dito sa susunod nating condition. Ang next condition natin is ang discriminant is less than 0. So, pwede nating ilagay dito elif discriminant less than 0. Tapos, colon. Pero may mas maikli pa ditong paraan. Pwede na nating sabihin na else na lang. Kasi understood na ako na kung hindi siya greater than 0, hindi rin siya equal 0, ibig sabihin, less than 0 yung discriminant natin. So, pwedeng ganito na lang. Sabi kanina sa ating condition, kapag ang discriminant is less than 0, meron siyang two complex solution. So, binubuo yun ng real part at imaginary part. Kaya ang gagawin natin, gagawa tayo ng variable para sa real part at ito yung real part niya, ito yung computation. Negative b divided by 2 times a. Then yung imaginary part naman ay equal sa math.square root ng absolute value ng discriminant. Gumamit tayo na dito ng abs para ma-convert yung negative value ng discriminant sa positive value. Kasi 'di ba dapat para ma-calculate yung square root, kailangan yung nasa loob ng square root sign o radical symbol is positive. Pero dahil nga sa condition na 'to, negative yung discriminant, kaya kailangan natin gumamit ng absolute para yung i-convert niya sa positive value yung negative na discriminant. Then ang sunod nun, kailangan natin na i-divide pa rin siya sa 2 times a. Then ipi-print na natin. Mangyayari, ipag-a-add natin yung real part at imaginary part. Then sa second value niya, ima-minus naman natin 'yun, yung dalawang value na 'yun. Ganito yung ibig ko sabihin. Print, inform muna natin na may complex solution. Then print, gamit tayo ng f-string, x sub 1, or pwede nyong gamitin yung gantong Unicode kung gusto nyo naka-subscript. Pero sa pagkakataong ito, ganito na lang yung gagamitin ko, x1 na lang.
hindi ko na isa-subscribe. Pero puwede rin 'to, puwede niyong gamitin 'to. So, x1 equals gamit tayo ng curly brackets, ta's ilagay natin yung variable ng real part sa loob nun. Then, ipa-plus natin yung imaginary part. So, variable din yun, ilagay din natin sa loob ng curly bracket. So, imaginary part yung lalagay natin. Then, 'wag niyong kakalimutan yung maglagay ng I, so that ito yung mag-i-indicate na imaginary part 'yan. Then, para makuha yung second value, yun yung x sub 2. Again, puwede niyong gamitin yung Unicode na \U2082 para gawin mong subscript yung 2 dito. Pero sa pagkakataong ito, ganyan na lang yung gagamitin ko. Then, copy niyo lang 'to, real part plus imaginary part times I. I-copy niyo lang, puwede niyong i-type, puwede niyong i-copy, then palitan niyo lang 'to, kailangan minus 'to. Minus na 'yan kasi 'di ba dapat isang plus at isang minus do'n sa ating quadratic formula. Then yung I para mag-indicate na imaginary 'yan. Then 'yan na yung kabuuan ng code natin, ito na lahat 'yon. 'Pag ni-run natin 'yan, ito yung magiging output. Lakihan ko lang yung screen, 'yan. Please enter the value of A. Halimbawa, ang value ng A ay 5. Then please enter the value of B. Halimbawa 8. Press enter sa keyboard. Then please enter the value of C. Halimbawa ay 9. Then press enter sa keyboard. Mapapansin niyo, nagbigay na siya ng sagot. Meron daw siyang complex solution, which is x sub 1 is equals to negative 0.8 plus 1.07703 I. Then ito yung value ng x sub 2. Ibig sabihin, yung binigay natin na value, yung binigay natin na value na A, B, and C, nagkaroon siya ng discriminant na negative. Kaya ang in-execute niya na part ay ito. So, nagkaroon siya ng 2 complex solution. Isa pang tips, kung gusto nyong mas readable siya, kung gusto nyong mas maging maganda yung output, puwede niyong lagyan ng space sa pagitan nitong dalawang 'to. Halimbawa ito, pagkatapos nito gusto niyo may space pa sa ilalim bago isulat ito. Puwede kayong maglagay dito. Puwede kayong maglagay dito ng print statement na print \n. So, magkakaroon ng space sa pagitan nitong dalawa. At saka ito. So, try natin 'yun, magkakaroon 'yan ng space. Pagka-run natin, halimbawa 5, 8 at saka 6. Pagka-run natin makikita niyo may space na siya. Kasi nga gawa nitong print, ln. Print \n. So, 'yun na yung kabuuan ng ating sagot or ng code natin. Ngayon gamitin na natin itong ating Python code sa pagso-solve ng quadratic equations. For example, find the solution for the following quadratic equations: 2x squared minus 5x plus 2 equals 0, x squared minus 4x plus 4 equals 0, and x squared plus 4x plus 8 equals 0. So, click na natin itong run button. Then, ang sasabihin niya, transform your quadratic equation into the form ax squared plus bx plus c equals 0. But since yung given natin, lahat ng given ay nasa general or standard form na, okay na tayo doon. Sagutan natin yung unang quadratic equation, yung 2x squared minus 5x plus 2 equals 0. Yung value ng a
diyan sa ating given ay 2. So, lagay natin 2 then press enter. Then yung value ng b diyan ay -5, lagay natin -5 then press enter. Then yung value ng c ay 2. So, lagay natin 2 then pag-press natin enter, bibigay na niya yung sagot. Meron tayong 2 real solutions para sa given na 'to. Ang sabi yung x sub 1 ay 2.0 at yung x sub 2 ay 0.5. Mapapansin niyo rin itong subscript na 2, gumana yung ating Unicode. Yung Unicode na ginamit natin, gumana. Mapapansin niyo ito, yung ating Unicode for subscript na 1 at saka yung Unicode for subscript na 2, ito yun. Ito yung mga yun, yung subscript. Saka ito. Then, sagutan na natin yung unang quadratic equation. Try niyong sagutan yung dalawang natitirang equation. And that's all. Thank you.